Siyempre para makapag-save din yung trabahante niya ng mga ilang araw, bibigyan niya ng isda at bigas, mga kalagad. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaalagad. So for this video, mga kaalagad, ay papanoorin ko po itong vlog ni Chris na kahapon or nung isang araw ba itong namigay siya ng libreng bigas sa kanyang mga trabahante. Kasi mga kaalagad, hindi ko pa ito napanood talaga. So ngayon lang. So samahan niyo ako, mga kaalagad, kung ano yung ganap dito, no? Kasi bilang kaalagad, hindi pwedeng may mamista yung vlog ni Chris na. So dito wala, mga kaalagad, sobrang na-appreciate ko itong ginawa ng papa ni Chris na, kasi pumunta talaga siya dito sa Miluya para siya mismo yung magtabas ng mga damo sa farmhouse ni Chris na, no? Kasi sabi ni Chris na dito, mga kaalagad, na yung tito sana niya yung gagawa noon, kaso lang yung tito niya ay kinuha ni foreman para maging isa sa mga trabahante na gumagawa ng farmhouse. So ang resulta, walang magtatabas ng damo. So ang ginawa ng papa ni Chris na, napaka-supportive, mga kaalagad, no? Kasi ang ginawa niya is pumunta siya dito sa farmhouse ni Chris na para siya na lang yung mag-volunteer na magtabas ng damo, diba? Kasi hindi naman daw siya busy at wala siyang ginagawa sa damilag. So napaka-supportive ng papa ni Chris na, mga kaalagad, no? At syempre yung asawa ng ate ni Chris na, diba, katutubo yung napangasawa, at kinuha din ni Chris na isa sa trabahante sa kanyang farmhouse. Ang ginawa is naglilinis din, nagpuputol din ng mga kahoy-kahoy na mga dapat putulin, no? Malapit na matapos itong lagayan ng kambing ni Chris na, mga kaalagad. Sabi niya medyo mahaba daw yung bakod, yung kawayan na nilagay. So okay na lang yun, kasi hindi talaga maiwasan na tumalon yung kambing tas lalabas, diba? Halimbawa may katabi sila na sakahan or may tanim na pwedeng kainin ng kambing na hindi sa kanila, so maging problema pa, kasi may malaking posibilidad pag may isang kambing na makatalon tapos pupunta doon, kakainin yung mga tanim. So hindi na pwede yun, diba? So mabuti na lang yan na may tinaasan ng konti para walang makatalon na kambing or makalabas, mga kaalagad. Ayan, mga kaalagad, pinaputol din pala ni Chris na yung mga malalaking saging na malapit sa kanyang farmhouse. Ito, mga kaalagad, iwan ko kung alam ito ni Chris na may napanood akong video sa Facebook, mga kaalagad, no, share ko lang sa inyo. Magandang pagtaniman itong puno ng saging. Ayan, pwede siyang butasan, tapos lagyan ng lupa, tapos doon ka magtanim ng mga talong, mga okra, mga pichay. Sobrang tataba, no? May vlogger na nagko-content ng ganito. Marami ako napanood nito na ito yung diskarte nila. Kasi daw kapag yung itong puno ng saging bubutasan mo, lagyan mo ng lupa, tapos tataniman mo, hindi daw problema kapag malimutan mo sa pagdilig, kasi yung puno ng saging nagpo-produce daw yan ng tubig. So kaya ang resulta, yung mga pananim mo, kahit may mga ilang araw na hindi mo siya mabisbisan o malagyan ng tubig, mataba pa rin yung outcome niya, no? So mahilig naman pwede gawin yan ni Chris na, iwan ko ba kung itatanim nila ito, pwede naman kasi ito itanim nila ulit na distansya sa kanyang farmhouse, kasi ang tawag dito sa Bisaya, niluad lang nila ba, may mga ugat pa. Kapag tinanim ito, maging mabuhay pa siya, pero distansya lang sa kanyang farmhouse, no? Or i-tsapwera lang nila ito, gawing pataba, or pwede sa baka ipakain nila. Dito sa probinsya namin, kadalasan ang pinapakain sa baka itong puno ng saging. Tawag namin dito balani. Hinahaluan lang yan ng mga tahop, ng mga feeds, no? Pero ayun nga, pwede yun pagtaniman, mga kaalagad, matataba yan kung yan yung diskarte yung gagawin nyo. Puno ng saging, tapos lagyan nyo ng lupa. Mahilig naman magtanim si Chris na, diba? Yung mga seedling niya tumubo na. So maganda na diyan niya i-transfer. Kung alam lang ni Chris na ba. Isa daw pala sa rason kung bakit pinaputol na lang ito ni Chris na puno ng saging, kasi yung bunga isira na, no? So tataniman lang daw nila ng bago. So ibig sabihin, i-tsapwera na lang nila itong puno ng saging. So sayang, no? So sana malaman ni Chris na yung idea ko na sinabi kanina, no? Kasi mahilig siya sa magtatanim at marami siyang seedling na tumubo na ng mga gulay. Pwede niyang i-transfer dyan yung sinabi ko kanina na butasan itong puno ng saging tas lagyan ng lupa.
matataba pa yung maging pananim niya. Dali ngayon kasi wala lang. So ito na yung nasa thumbnail ni Chris na bibigyan niya daw ng bigas yung mga trabahante niya. Pupunta daw siya ng Saloy mga kaalagad para magbili ng isda at bigas at ibibigay niya sa kanyang mga trabahante. Sabi ni Chris na dito, hindi daw libre yung mga trabahante niya. Kumbaga sila na yung bahala sa mga pagkain nila kasi stay in to, no, may barracks yung yung mga trabahante niya. Pero ayun, gusto lang ni Chris na syempre para makapag-save din yung trabahante niya ng mga ilang araw, bibigyan niya ng isda at bigas mga kalagad. So malaking tulong na yan, no? Yung sweldo nila, yung pera nila na ibibili nila ng pagkain, so hindi magagasto kasi ayun, sinagot ni Chris na yung mga ilang araw nilang pagkain mga kalagad, no? Tapos talaga ng ulo ng papa ko guys. Ayaw niya pang umuwi hapon na. 4 PM na kasi. 4 PM na pala ito mga kalagad na nasa vlog ni Chris na inaya na niya yung papa niya na umuwi na sila. Pero ayun, ayaw pa rin umuwi ng papa niya. Gusto pa ding magtabas ng damo. So tigas daw ng ulo, no? So sobra gusto ng papa niya na siguro maaga pa para sa kanya. 'Di ba? 4 PM. Dito sa amin mga kalagad, ang paraan dito sa mga trabahante, mga construction kapag magpapagawa ka ng bahay, ang oras ng pag-inila is alas 8, tapos break yan sila 10 AM, sa alas 10, tapos out yan nila 12 PM eksakto, tapos in nila ulit alauna na, tapos snack naman sa alas 3, tapos out nila sa hapon alas 5 alas 5 eksakto mga kalagad. So ayun mga kalagad, tapos na mamigay ni Chris na ng libreng bigas sa kanya trabahante, no? At siyempre tapos ko na rin manood nitong vlog niya. At ayun, basta tayo ng comment ng mga kalagad natin dito. So sabi ni Ma'am Beth, so shout out kay Ma'am Beth. Sabi niya, hello, nood ulit tayo sa vlog ng ating Chris na Mahusay, Peking Koreana, support always. Ulit tayo, so napanood na siguro to ni Ma'am at inulit-ulit lang niya. So isa din siguro si Ma'am Beth na marathoner sa mga video ni Chris na mga kalagad. So sabi naman ng isang kalagad natin, ads agad ang bumungad sa akin. So same kami, pag-click ko itong video ni Chris na ngayon, ads talaga yung bumungad. Hindi lang sa unahan, habang pinapanood mo yung vlog ni Chris na madami pang ads na sa gitna at yung iba sobrang hahaba. Kung wala ka talagang skip mo. Pero ayun nga, bilang supporter, so hintayin mo na lang talaga na matapos, no, yung ads. Sabi din ng isang kalagad natin, yan be, palagi mong isama si tito mo sa mga vlog mo. Ayun, ito din yung gusto ko na bigyan lagi niya bigyan ng exposure yung tito niya sa mga vlog niya, kasi posible na syempre para masanay din yung tito niya at magkapag-desisyon na gumawa ng YouTube channel. So syempre may pagkikitaan siya, di ba? At syempre matagal niya siyang sinasama ni Krista sa mga vlog. Kapag siya na yung nag-vlog, hindi na bago sa kanya. Sanay na siya ba? Di ba? Katulad lang din yan ni Sir Peter Paul noon, syempre hindi member ng PB team, naging lang din siya, foreman lang din siya sa mga pabahay na pinagawa ni Sir Paul. Tapos habang tumatagal, si Peter Paul naging ganap na member ng PB team, no? So ayun. Syempre naman kapag gumawa itong YouTube channel yung tito niya, at may mga kaalagad din talaga tayo na willing mag-suporta mga kaalagad, no? At yung din, yung kapatid ni Chris na isa, kaso nag-aaral pa lang, yung si Sarah Jane, yung nagba-vlog sa YouTube channel ni Chris na nung isang araw, di ba? Ayun, magandang idea talaga yan na laging isama ni Chris na itong tito niya, kasi nakakatuwa din talaga. Isa din sa nagbibigay ng saya sa mga vlog ni Chris na, no? So ayun lang mga kaalagad, tapos ko nang panoorin itong vlog ni Chris na. At maraming salamat sa pagsama sa akin, at kung pwede, subscribe my YouTube channel at i-like itong video. And God bless po sa inyo lahat mga kaalagad.